Sinimulan na ng grupong Eco Waste Coalition at ilang mga magulang ang paglilinis ng paaralan sa Quezon City para sa Brigada Eskwela. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Suot ng mga sombrero na may mensahe tungkol sa paglilinis, sama-samang nagwalis, nagpintura ng gate at nagbura ng mga vandal sa pader ng eskwelahan sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City, ang grupo ng mga magulang na yan. Sila ang mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Barangay Pinyahan noong Marso. Kasama nila sa paglilinis ang environmental group na Eco Waste Coalition. Ngayong araw kasi ang paghahanda sa Brigada Eskwela para sa nalalapit na pasukan. Ang nanay na si Riza, 3 anak sa elementarya ang papasok na sa susunod na linggo. Pero kahit hirap makabangon mula sa sunog, desidido siyang mapag-aral lahat ng kanyang mga anak. Itong pagsano ko sa brigada para sa mga anak ko, para yung anong kailangan nilang gawin dito sa school, na namin natutulungan namin ng school. Kailangan po talaga kasi pag-aralin mga bata. Ayun na lang po yung kayamanan nila eh. Kaya kahit ano man dumakos sa aming buhay, kailangan namin persigarin namin makapag-aral sila. Pangunahing panawagan ng Eco Waste Coalition, iwasang gumamit sa eskwelahan ng mga panlinis na may nakalalasong kemikal tulad ng pintura, sabon at floor wax na naglalaman ng toxic chemicals gaya ng lead. Kapag na-expose kasi ang estudyante rito, maaari itong magresulta sa pagsusuka, pagkahilo at panghihina. Maging ang paggamit ng bumbilya na fluorescent, pinag-iingat rin, lalo't naglalaman ito ng mercury na nakalalason rin. Yung mga panglinis sa mga CR at sa mga silid, huwag tayong gumamit ng mga cleansing agents na kung saan, kagaya ng mga oxalic, muriatic. Mayroon namang mga environment friendly na mga panglinis kung saan ang mga bata hindi makalanghap ng mga pollutants at mga chemical na panglinis. Ganun din pang-apat ay yung mga electronic waste. Opisyal na magsisimula ang Brigada Eskwela bukas, June 1 hanggang sa Biyernes. Nauna nang sinabi ng Department of Education na nakatakda silang makipagtulungan sa iba pang ahensya kung saan mahigit 240,000 workers mula sa ilalim ng tupad program ng Labor Department ang itatalaga sa iba't ibang pampublikong paaralan sa buong bansa. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa pagsisimula ng pasukan sa June 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.